At dahil nagagala tayo ngayon, magmaming gala tayo. Ito talaga daw yung nagpapa-overload sa kanya, yung kanyang cheese. Meron sa kanila. Hala! Bumabagyo na po dito sa Quiapo, pero tuloy pa rin ang food trip natin. 190 pesos lang, isang buo na yan, tapos may kasamang dalawang kanin. Dito sa linalakaran ko ngayon, dito nyo makikita ang isang helera ng mga pagkain. Kaya perfect spot to para mag-food trip. Kaya kung andito ka sa Quiapo, kung ayaw nyo na mag-ikot-ikot pa dito sa Villalobos Street, may makakainan ka na cheesy corn na overload sa cheese at napaka-creamy din dahil sa cheese. Andito din yung maming gala na perfect sa panahon ngayon dahil mag-iinit talaga ang pakiramdam nyo sa sabaw nilang malinamnam. Kaldereta na sauce pa lang, ulam na. At dito may isang buong fried chicken na pwedeng pagsaluhan na ng buong pamilya. At madami pang iba kapag diniretso nyo itong Villalobos Street. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, kain na tayo! At dahil nagsisimula na namang umulan guys, kaya unahin na natin itong cheesy corn ni Marie Corn. Grabe guys, kahit sa Fusion Alley, lagi akong kumakain nito At ngayon sa Quiapo, kakain pa rin tayo. Same price pa rin ba kayo? Magkano yung overload yun na cheesy corn? Sa small po, 80 po. Tapos sa big po, 80 pesos. meron pa din po. Overload pa rin siya sa mga toppings. Sige, pa-order ako ng overload cheesy corn. Small for Big. Doon tayo sa big para overload na. So ano ito yung mga nilalagay sa overload? Paglagay ng margarine, yung mais na po. Tapos, may halong sabaw din ng mais yun. Meron din. Tapos pagkatapos po nun, sugar. Tapos, Sugar. Pagkatapos po, sugar, cheese powder po. Tapos sumunod po, melted cheese. Yung melted cheese kayo may gawa. Yes po. Yung grated cheese, yung nagpapa-overload po. Ayun, grabe. So ito na guys, yung 100 pesos ng cheesy corn ni Marie Corn na overload. Grabe, overload talaga yan sa cheese. Ito talaga daw yung nagpapa-overload sa kanya, yung kanyang cheese. Yung grated cheese sa taas. Ako, actually, pagdating sa cheesy corn, mas prefer ko talaga yung yung dati pang na cheesy corn, yung meron lang cheese powder, ganyan. Pero ito kasi kay Marie Corn, nagbabalance kasi yung flavor ng cheese sauce niya doon sa alat ng cheese sa taas, pati yung sa tamis ng corn. Yan. I-mix natin siya. Kailangan talaga haluin. Perfecto guys, kasi medyo malamig na ang panahon ngayon dahil rainy weather. Andun yung alat ng cheese, andun yung tamis ng corn. Tapos, ang creamy pa niya, guys. Tignan nyo naman kung gaano yung ka-creamy. Wow! Dahil dun sa cheese sauce na nilalagay nila. Tsaka mainit-init pa talaga dahil umuusok pa yung mais nila Kung saan man nakalagay yung mais, hindi nila pinapatay talaga para manatiling mainit yung kanilang mais dito. Wow! Oh, favorite ko talaga na mais to Cheesy corn ni Marie Corn. Bukod dito sa Quiapo na branch ni Marie Corn, saan pa meron? Sa Fusion Alley po. Fusion Alley, yun lang. Opo. So Fusion Alley, tsaka Quiapo lang. Ayun, diba? Hindi lang dito sa Quiapo meron si Marie Corn, sa Fusion Alley meron din. At dahil nagagala tayo ngayon, magmaming gala tayo. Tara, order tayo. Magkano po yung maming gala nyo? 60 lang po. 60 pesos. Ano yung mga kasama doon sa maming gala? Mga ito po, yung gulay, pati yung niluluto po na bawang. Bawang. Ano pa? May luto rin po na sili oil. Pati yung noodles po. Noodles. Ay, sa laman, anong may laman? Laman po ng baka po, pati taba ng baka. Tapos yung sabaw. Saan po gawa yung sabaw? Luto po ng baka. Sige, pa-order po ako ng isa. 60 pesos yan, ang dami ng baka. Ganyan talaga, baka mamaya kuya dahil vlogger ako Hindi. So kahit hindi vlogger, ganyan ang serving nyo. Ano pa tawag doon sa noodle nyo? Mickey? Opo, Mickey. Ayun, mainit-init. Salamat. Sige po. So ito, meron kayong mga condiments. Meron kayong toasted garlic. May chili rin kayo, paminta, sweet chili, meron din kayong soy sauce, tsaka kalamansi yan. Naglalagay po ng kalamansi dito? Talaga? Masarap ba? Depende po sa panlasa. Depende sa trip ng tao. Pero tayo, Tignan nyo po ng muna. tikman muna natin nang wala pang hinahalo. Yung sabaw.
malinamnam na siya. Lasa mo agad yung yung garlic. Pinilagay na garlic dito, naglasa siya agad. Actually, for me, okay na siya eh. Kasi malasa na yung sabaw niya. Parang di mo na kailangan lagyan ng mga toyo, baka umalat pa. Siguro kung may lalagay ako paminta, kung gusto nyo pa ng mas maanghang, 'di ba? Tsaka ng chili. Feeling ko masarap yung chili. Kayo po may gawa ng chili nyo? Sige, lagyan natin ng chili. Lagyan din natin yan dito. Kasi ako, mahilig ako sa maanghang. Wow! Kaya kailangan talaga may ganyan. Feeling ko mas masarap yan. Pwede kayo magpa-add din guys ng itlog kay kuya. 15 pesos. Mas gusto ko pag nilagyan ko pa ng chili garlic nila kasi nga mahilig ako sa maanghang. Yung noodles na gamit daw nila dito is Mickey noodles. Ayan o. Perfect again sa weather ngayon dahil maulan. Meron siyang beef, sliced beef. Manipis yung hiwa nila, pero generous din naman. Para sa price na 60 pesos, mura na. Malambot. Pwede na to guys, 60 pesos lang. May mami ka na ganito, maming gala, na may beef ka pa. Beef, may gulay, tapos noodle at sabaw. Kaya unlimited ba yung sabaw nyo dito? Talaga? Wow! Ayun ho. Pag naubos agad yung sabaw nyo, pwede pa kayo magpa-refill daw kay kuya. Walang bayad yon. Sarap. Ako kasi guys, mahilig ako sa mami. Kaya mga ganitong pagkain, na-appreciate ko talaga. Tapos ang mura pa niya. Hindi siya matabang. Yun ang maganda, kahit 60 pesos, hindi siya matabang. Malasa. Sobrang linamnam. Hindi tinipid sa beef din. Pero meron pa tayong kakainan doon. May nakita ako ngayon dito. Baka mabusog ako sa maming gala, pero nasarapan ako doon in fairness guys. Pero eto, kaldereta ni Angelita. Kahit wala si Angelita ngayon, kakain pa rin tayo ng sobrang nag-viral na kaldereta niya. At andito lang din yan sa Villalobos Street. Magkakatabi lang sila. Cheesy corn ni Maricorn, maming gala, siya kasi Angelita. Magkakatabi lang sila dito sa side na to. Kaya order tayo ngayon ng kanyang kaldereta. Kuya, magkano kaldereta nyo? 100 with rice. Sige, pa-order po ako ng isa. Kung gusto nyo guys makita yung video na kasama si Angelita, meron din naman ako niyan kasi nag-vlog na ako kay Angelita. Yun pa yung time na nasa Quinta Market pa siya nagtitinda. Yun, pinakita ko doon kung paano niya niluto yung kanyang kaldereta. Kaya i-check nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. Ayan, hanapin nyo lang. Or pwede ko naman ilagay yung link sa baba nito para mapuntahan nyo. At ayan na nga, sinasandok na ni Kuya yung ating spicy kaldereta. Nasarapan kasi ako guys talaga dito sa kaldereta ni Angelita eh. Mura na siya, tapos grabing linamnam pa yung nabibigay na flavor. At hindi siya basta-bastang kaldereta kasi madami siyang nilalagay din na sahog eh. May liver spread pa siyang nilalagay dito sa kaldereta niya. Sobrang dami, kaya i-check nyo guys yung vlog natin dyan. Ayan, so ito na guys yung ating spicy kaldereta na 100 pesos ha, ganyan. Uy, baka naman dahil vlogger ako ha. Ganyan talaga? Sabi po ng tita ko. Ayun. Ay, tita mo si Angelita. Ayan, meron 3 laman na buto-buto to, no? Buto-buto. Pork ribs. Ayan, may pork ribs ang gamit niya. Madaming kanin, guys, yung kasama ng kaldereta. Alam nyo, sauce pa lang, masasabi ko, ulam na. Tara, kainin natin yan. Wait lang, bago ako kumain. Kuya, tatanungin ko lang, ano pa yung mga tinitinda nyo dito bukod sa kaldereta? Lechon bakso po, So meron kayong lechon paksiw, lechon horno, tsaka beef tapa. Kayo yung gumawa nito. Si Angelita din. Ayun. So hindi lang pala kaldereta ang meron sa kanila. Hala! Bumabagyo na ako dito sa Quiapo pero tuloy pa rin ang food trip natin. Alam nyo guys, masarap to talaga pag kinakamay. Kaya meron sila dito nga gloves. Grabe, tignan nyo yung yung weather ngayon. Biglang umulan. Tingnan natin itong kaldereta. Maanghang siya talaga. Pero for me, as a spicy lover, gusto ko siya kasi nga mahilig ako sa maanghang eh. So, sabaw. Pang talaga, pang kanin. Alam nyo, sa sobrang nasarapan ako dito sa kaldereta ni Angelita, nagpapabili pa ako dito, tapos sinitake out ko. Inuuwi ko talaga sa bahay. Kaysa magluto ako, pabili na lang ako dito kasi pwede din naman eh. Laman.
Tsaka kahit ano siya, kahit pork ribs or buto-buto, malaman pa rin naman. Hindi siya yung puro buto. Wow. Aba, malaman talaga. Pangmukbang na to eh. Kaya kung tinatamad na kayo magluto sa bahay nyo, dito sa Quiapo, ayun, may mabibili kayong lutong ulam. Kasi hindi lang kaldereta ang meron si Angelita dito eh. May beef tapa, may lechon hurno din. Ang sarap. Doon sa likod guys, meron ako nakita. Gusto ko rin siya i-try, na feeling ko babagay din sa kanin. Kaya tara puntahan natin. Isang buong fried chicken. Ito nga yung, ano pangalan po ng store nyo? Patty's fried chicken. Ah, Patty's. Ito ba yung ka-dragon fruit, yung ka-Sheila? Ah, ito din pala yun. Bali kapatid niya po to, nagtayo lang din po ng sarili. Ah, okay. Magkano yung isang buo ng chicken? Ano po siya, may 170 tayo, kaya lang ngayon po kasi wala. Kasi puro malalaki po yung dating natin. Pero may 170, may 190, may jumbo po. XL and jumbo. So, ang available sa inyo is yung malaki, which is 190. 190 and jumbo po na 200. 200. Ayun. Tapos anong kasama ng pag umorder ng isang buong chicken? May 2 rice na po siya, then 2 gravy po ang kasama. Ayun, sige nga. Pa-order po ako ng yung XL, yung 190 na fried chicken. May kasama bang dragon fruit yun? Meron. May freebie. Charot. Vlogger ako, oh. Charot lang. So, ayan guys, dito sa tapat ni Maricorn, meron kang mabibili na isang buong fried chicken. Tapos ito guys, 190 pesos lang. Isang buo na yan. Tapos may kasamang dalawang kanin. Dalawang kanin kasama. Tapos meron din yung sauce na gravy. Parang di ko naman ata kayang ubusin yung dalawang kanin. Kaya isa muna. Dahil magkakamay tayo. Wow! Magsuot tayo ng gloves. Grabe, laki niya, no? Oh. Wild. Ang lambot. Wala pang gravy yan, pero malasa na. Ang sarap yung kanin. Grabe guys, sobrang lambot niya talaga. Lagyan natin ng gravy, try natin with gravy. Oh. Wow! Actually ito, bukod sa gravy, feeling ko babagay din yung ketchup sa fried chicken nila. Sakto lang yung lasa niya, hindi maalat. Parang ito yung typical na fried chicken na niluluto ng mga nanay natin sa bahay. Ganon yung pagkakaluto niya. Gravy, more gravy. Actually, masarap din ito isabaw. Kaya isabaw natin yan sa kanin. Wow! Wala akong masabi sa sobrang lambot niya, guys. Hindi siya dry. O, diba, kahit dito ka kumain sa Quiapo, meron ka makakain na juicy pa rin na chicken. Hindi dry talaga. Ano tayo bumili, guys, ng chicken. Thank you. Guys, ito, may dragon fruit din sila dun sa nagtitinda ng chicken. Ito yung nag-viral na dragon fruit dito sa Quiapo yung Sheila's dragon fruit. Nakaka-refresh talaga dragon fruit nila. Sarap. Okay guys, habang naglalakad tayo dito sa Villalobos Street, meron nakita akong Penoy. Actually, ako may ligaw sa balot eh. Pero Penoy, pwede na rin. Ay, may balot din sila. Wow. Ayun, may balot din. Kain tayo ng balot tsaka Penoy. Ayan, may Penoy sila. Te, ano pangalan ng store nyo? Jessica po. Bakit? Sino si Jessica? Yung anak ko po. Ay, yung anak nyo. Sabi nila guys, may kasabihan pag pinangalan mo yung negosyo mo sa anak mo, magbo-boom daw talaga ang business. Totoo ba? Yes. Yes, kasi okay naman. Okay naman ang tindahan ng Penoy at balot mo. Kilala na siya.
Saan po nanggagaling yung balot nyo? Tsaka Sa Bulacan po. Bulacan. Hindi sa Pateros. Hindi. Mas okay ba sa Bulacan? Ano kanina laging fresh? Laging fresh. Sa Sa farm farm. talaga. O, sige. Magkano po yung balot? Yung balot po, 25. Yung Penoy? May 10, may 12. Mas malaki po kasi yun. Mas malaki yung 12. So, may balot tayo, 25 pesos. Penoy, pag maliit, 10 pesos. Kapag yung medyo malaki na Penoy, 12 pesos. Ayun. Sige. Ay, dun ako sa malaki. Sa malaki tayo. Yan. So, meron siyang binibigay na mangkok. Tapos, ay, mainit-init pa. Ang init. Gusto ko rin ng balot. Balot sa puti po ba yan? Maganda yan. Ano yung maganda? Ito. O, sige. Yung sa, nyo po, sa sausawan, Ali po yan lang. anli suka, Yes po. pati pipino, anli, talaga, pwedeng iuwi. Pwede yung lalagyan. Pwedeng iuwi, wag lang yung nalagyan. Hilig ako sa pipino, guys, kaya damihan natin ng pipino. Unlimited naman daw, sabi. Pero syempre, yung makakain nyo lang, tapos lagyan din natin ng suka nila. Ano po itong nasa gitna? Sili po. Sili. Ay, ako mahilig ako sa maanghang. Lagyan din natin yan. Sili na may halong suka? Wow! O yun, oh. Nauna yung sausawan. Simulan natin, guys, sa Penoy. Laki ng Penoy nila. Tsaka parang siya, mataba. So, meron din pala sila. Penoy sabaw, mas mahal lang. 20 pesos ang isa. Bakit mas mahal po yung Penoy sabaw? Sa itik kasi. Yung itong Penoy na buo, manok. So, parang itlog lang. Okay. Ayun, ito nga yung gusto ko na Penoy. Ganun pala, kapag gusto mo ng Penoy na sabaw, itik galing. Hindi tayo magbalat ng itlog eh. Diba? Kahit masabaw siya, buo pa rin. So yan guys, tignan nyo naman nagji-jiggle-jiggle yung kanyang Penoy. Talagang masabaw siya. Pero ito guys, pagkakain kayo ng Penoy sabaw, kailangan nyo yung kutsarahin. Hindi nyo yan kayang kainin ng buo at balatan ng buo kasi masisira lang. Kaya kukutsarahin mo talaga. Ayan o. Masarap yan with suka. Lagyan natin yan ng suka na may pipino. Wow! Sarap. Sarap. Sarap ng Penoy. Sarap ng Penoy. No? May asin ba kayo? May asin. Ayan no. Wow. No? Lagyan natin ng asin. Mas masarap yan pag may asin. Huwag lang madami. Baka umalat. Suka. Wow! Grabe, sobrang creamy. Sarap. Gusto ko agad isang buong Penoy. Meron siyang bato. Ako hindi ko na kinakain yan. Dito tayo sa balot. Sana balot sa puti talaga to. Pag kakain ka ng balot, dapat yung medyo flat mo i-crack. Kasi dun mo mahihigop yung sabaw. Medyo natuyo na yung sabaw nito. Ilang day old po tong balot? 18 old. Ayun o. Maganda yung sisiw niya, hindi pa buo. Hindi pa nanunuka. Meron kasi ako nakain dati na balot. Pwede mo nang paglakarin talaga. Buong buo. As in, pwede mo nang pag-aralin sa school. Ganun siya kabuo. Ha? Makapuno tawag ko. Makapuno. Wala sabaw. Makapuno parang buko, ganun. Kaya wala siya sabaw kasi makapuno siya, buo. Hindi kasi siya masabaw eh. Wala kang mahigop na sabaw. So, natsambahan ko to, kuya. Galing Ayan, lagay natin to dito sa suka. Ito pag balot kasi, kinakain ko yan ng isang buo talaga, guys. Wala akong hinihiwa dyan kasi para hindi ko makita yung sisiw. Ganun ang technique. Kung ayaw nyo makita yung sisiw, subo nyo ng buo. Wow! Masarap dahil may pipino. May tinda pala silang pipino dito guys Kaya limited pipino. Masarap. Masarap yung suka. Masarap pag may pipino. Kasi meron pa siyang naad na parang refreshing sa pakiramdam dahil nga sa pipino. Tapos yung suka, sakto lang yung pagkatimpla nila. Tapos lalo pa pagsasamahan mo pa ng maanghang na suka nila. Sarap.
Sarap papakin kahit yung pepino nila eh. Ayan. So yan guys, meron akong binili dito sa... Ano po pangalan ng stall nyo dito? Raymond po, Raymond. Raymond? Kayo po si Raymond? Wala. Wala yung may-ari. Sige. Ito meron silang chocolate xiaolong bao. Magkano po ulit to? 360 po. 360. Ayan, 360 pesos. Meron din siyang nila, pero may chocolate to sa loob. Merong chocolate sa loob yan. Tapos naglalagay pa kayo ng chocolate sa labas. Overload sa chocolate Chocolate xiaolong bao. May chocolate syrup pa yan sa labas oh. So overload chocolate. Wow! May chocolate na sa loob. Yung wrapper niya parang chewy. Chocolate. Ito na ata yung pinakamurang chocolate xiaolong bao na nakain ko. 60 pesos, 3 na. May chocolate sa loob. Yung dough niya parang chewy talaga. Hindi siya yung texture na katulad sa nakakainan natin sa bao din tai fung, ganyan. Hindi, magkaiba siya. Pero okay din naman. For experience, sa mga ayaw ng mahal na chocolate xiaolong bao, pwede na to. Uy, sherbet! Bet ko to. Bet ko to, kuya. Pabili ng sherbet. Buko sherbet. Uy, grabe naman. Magkano isa? 20 lang madam. Sige, isa. 20 ang isang buko sherbet. Nagaano ka rin ba? Sumasayaw ka rin ba? Hindi madam eh. Bakit? Thank you ma'am. Sayaw ka naman, kuya. Parang yung kay Chris Brown, no? O, sumasayaw ka daw, oh. Buko sherbet ni Kuya Angel, oh. Ayaw yung sumayaw, eh. Ayaw tayong pakitaan, eh. 20 pesos ang isang buko sherbet. Eto, madami na ako nakakita dito sa may Quiapo nito. Pero dito nga sa Villalobos, ayan, makikita nyo rin si Kuya dito. Nagtitinda ng buko sherbet. Meron talaga siyang buko. Sarap. Oh, hindi po yan nasisira. Pag inuwi, okay lang. Okay lang. Magkano po yan sa may ginataan nyo? Ito po sa sinantolan po, 70. Sinantolan. 70 po. 70 ang isang order. Yung sa may adobong itik nyo po. 100 po. 100 ang isa. Ito, natikman ko kanina. Ang sarap yung kuhol. Magkano po dito? 100 po ang takal. 100 ang isang takal. Nay, pag halimbawa naubos to, meron ba ulit kapalit? Wala na po. Wala na. Bukas na po uli. So inuubos nila yung paninda nyo, tapos uwi na kayo? Mhm. Okay. So dapat medyo maaga-aga pala sila pumunta, no? Para may maabutan, lalo na pag weekend. Ano oras po? 6 o'clock po ng umaga. 6 a.m., ganun kaaga. Hanggang ano oras po minsan? Depende po. Depende. Maulan ngayon. Basta Matagal po namin 7 o'clock. 7 p.m. ubos na to. Ayun. Sige po, pa-order po ako. Manira na lang po yun. Ano po? Nagmamanira na lang po. Sige po, kuha po ko ng sinantolan, tapos adobong itik, tsaka kuhol, suso. Okay kasi kuhol nila guys, di ka na mahihirapan kasi natanggal na. Wala nang shell. Hindi mo na gagamitan ng toothpick. So dito guys, wala silang dine-in. So sila more on balot talaga, iuwi nyo. Kaya ayan, tinake out na lang natin. Pero na-try ko to, nasarapan ako, kaya ayan, napabili din ako eh. May free taste naman dito kapag di ka sure kung masarap ba. Ayan Shirley and Lucy's Laguna. Taga Laguna po kayo? Taga Laguna kayo. Sige. Grabe guys, ilang araw na ako nagkikrave ng santol. Dito lang pala ako makakita ng santol. So ipabili nga po ko ng magkano ba yan? 10 pesos isa? Ayan. Sige, pabili ako isa. Malaki galing siyang Bangkok talaga. Meron kayo nung hindi pa nababalatan? Meron! Sige, mamaya. Yeah, meron siyang sili, tsaka asin. Ayan guys, grabe. Naglalaway na ako. Pero alam niyo ba, ito pagdating sa santol, ang pang-sausaw ko talaga dito, asin na may halong suka. Masarap siya. Kasi diba yung santol, yung balat, masim-masim. So pag yung sausawan mo dito, may tamis, may alat, hindi na siya ganun ka-asim. Or minsan, patis, tsaka asin din, masarap. Ayan. Grabe, nakakapanglaway. Tingnan mo naman yan. Oh. Malaman ko muntik nang mapahamak si Itay, agad kami umuwi sa bahay ni Dave. Hindi po ba kayo Asim. Susobra na talaga ang pagkain niyo. Kailangan sa kanya, makulong. May asim yung labas.
pero matamis yung buto. Sarap. So ayan guys, nasa dulo na ngayon tayo ng Villalobos Street at nakarating nga tayo dito sa simbahan kasi pag diniretso mo yung Villalobos Street, ito na talaga yung dulo niya, yung simbahan ng Quiapo. So dito guys, sa food trip natin ngayon, mas nag-enjoy ako doon sa kaldereta ni Angelita. Kasi ever since talaga mas nasasarapan ako doon. And pagdating naman sa mais, okay na okay talaga yung cheesy corn, yung Marie corn. And of course, meron din sila, di ba, yung Xiaolong Bao na overload sa chocolate. Tapos ilagay mo pa yung chicken na napakalaki, 190 pesos. Sobrang sulit talaga nun. So yun guys, kung naghahanap kayo ng pwedeng mapag-food tripan dito sa Quiapo, kung ayaw nyo nang paikot-ikot kayo dito sa Quiapo, meron dito isang helera. Ito nga yung Villalobos Street dito sa Quiapo. As in, isang lakaran nyo lang, andito na lahat ng pwede nyong makainan. So yun lang guys. I'll see you guys again. Bye!